Guys, for today's video, pag-uusapan natin itong nadiskubre kong bagong tipid tips or feature kay Salmon Credit. Napag-usapan na natin before si Salmon Credit and na-discuss ko doon na parang mataas yung chance of approval niya once na nag-apply kayo. Nag-start ako dito ng around 3,000 yung credit but medyo mataas yung kaltas, yung parang cash advance fee niya. Ayan. So, in this video, pag-uusapan natin all about Salmon Credit ulit. But, merong additional ako na-discover na mapapababa natin yung cash advance fee na yan. Malaman yan, samahan nyo ako. Sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new here in my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience. Ginawa ko na yan ng videos and playlists, makikita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay guys, so just a recap lang muna. So, sino ba tong Salmon Credit na to? Okay, para mabigyan tayo ng idea, punta tayo sa website ni Salmon Credit, which is salmon.ph. So, pagka-open natin yan, ayan, finance your purchases with Salmon. So, si Salmon, nakita ko na to, sa SM Department Store. Nagtayo sila ng booth doon na nag-o-offer nga ng Salmon credit. Hindi na Salmon credit para siyang home credit na, di ba, may mga booth sa mga mall. So, ganun din, meron din si Salmon na nag-o-offer din ng financing scheme. And, additional doon is the Salmon credit pa nga na makikita natin sa mobile apps. Okay, so ito yung sabi niya, best way to shop, great way to grow your business. So, for customer and for merchants. Fast approval daw, and one ID record daw, and then low down payment. Okay, itong low down payment na to is for the installment na katulad ni Home Credit. Pero hanapin natin yung Salmon Credit lang. Sabi ko, for customer easily manage your purchase, download the app. Ayan. Ito yung upcoming payment and then ito. So ito nga yung kapag nag-loan ka sa kanila. Pero wala masyadong pinapakita about Salmon Credit dito, no? So hanapin natin. Ayan. So ito na. Credit without the card and hassle. Be ready for everything from shopping spree to real-life emergency. Borrow up to 50,000 pesos. So okay enough to 50,000. Zero annual fee. So katulad siya ni Atome na wala ding annual fee. And then yung ibang credit card din natin na meron ng no annual fee for life. So at least dito wala silang membership fee or annual fee. Reusable. Apply once and use the money as often as you need. Okay, so kapag nakapagbayad ka, pwede mo ulit gamitin. 100% digital and secure. Salmon Credit works like a credit card without the plastic card, the expensive fees, confusing terms, and common security issues. So how it works daw? So makakakuha ka ng credit line, and then you can use that credit line to purchase via QR or cash advance. So pwede alin sa dalawa. And then yun nga lang, meron tayong cash advance fee kapag i-convert mo siya sa cash. And then, kapag QR naman, wala namang additional na cash advance fee. So, yun ang kinagandahan naman niya. Isa pa, sinasabi ni Salmon Credit dito is merong minimum amount due na ikakalculate sa iyo. So, hindi mo siya kailangan bayaran na isang bagsakan yung buong amount na inutang mo. And magagamit mo si Salmon Credit kahit saang merchants na mayroon kang makikitang QRPH daw. So, ayan na nga. Bago tayo pumunta dun sa trick, punta muna tayo dun sa app. So, ayan, log in tayo sa Salmon Credit, sa Salmon app. Ayan, makikita nyo, meron akong 3,000 pesos na credit. And then, nakalagay dyan, transfer or use QR Pay. And then, cash in. Cash in is, magbabayad ka kay Salmon Credit. Ayan, kung makita nyo yung overview, wala akong outstanding balance kasi hindi pa naman ako nanghihiram sa kanya. So, try natin yung transfer. Okay, pili natin GCash, tapos invento lang muna tayo ng number. Ayan, and then yung amount which is 3,000. Ayan, makikita nyo, cash advance fee is 99 pesos. Ang magiging total na inutang ko daw is 3,099. Okay, which is lagpas na sa credit limit. So, hindi yan ang gagamitin natin today kasi 99 pesos, malaki na rin yung 99 pesos na kabawasan sa 3,000 mo. Kung gusto mo mas makatipid dyan, ito na. So, ang gagamitin natin dito is yung na-create na natin before na Maya Business account
Kung meron kayo nun, well, magagamit natin yan dito. Pero kung wala kayo, i-check nyo na lang yung video ko about kay SPayLater. Ayan, wherein ginamit ko si Maya Business or yung Maya Business namin para i-convert ang aking SPayLater to cash. And then, dyan sa video na yan, nandyan na rin yung instruction on how you can create your own Maya Business. Just a note lang na when you create a Maya Business account, hindi pwedeng may nakaregister na Maya Personal sa isang number o sa isang SIM card. You need to have a separate number na wala pang nakaregister na Maya Personal. Additionally, kailangan na upgraded sa level 2 ang inyong Maya Business account bago kayo makapag-transfer sa ibang bank or e-wallet. So, I suggest na before doing so, make sure na na-upgrade nyo na muna yung account. Madali lang naman mag-upgrade dyan. Ang kailangan nyo lang is one valid ID and selfie. And make sure na kapag picture kayo ng valid ID and selfie, nasa well-lit environment na kayo. Okay, so let's move back na. So, ito, i-scan natin yung QR. Ayan. So, makikita nyo dyan, i-enter ko yung amount, which is 3,000. And then, pay now. So, sabi dito ay na-transfer na yung 3,000 dun sa QR na in-scan ko, which is sa QR ng asawa ko. And then, ayan, Salmon Credit Transfer Service by InstaPay, tas reference number. And now, kung makikita natin dito is yung Salmon Credit ko is 0 pesos na. And makikita dyan na yun yung latest transaction ko, which is I transferred via QR. Okay, so yung details pala ng loan ko, ayan, katulad dito, nakalagay, minimum payment will be calculated on June 14. So, sa June 14 pa daw lalabas yung minimum payment. And then, you will have to pay this by July 13 daw. So, around 30 days or 31 days yung binigay sa akin tenure dun sa pagkakautang kong 3,000. So, makikita nyo dito na walang nabawas na cash advance fee na 99 pesos. Basically, buo kong nakuha yung 3,000 pesos. Pero yun nga lang, kung wala pa kayong Maya Business, medyo mahabang proseso. Pero kung meron na naman kayong Maya Business, why not utilize the Maya Business QR para buo nyo makukuha yung Salmon Credit nyo? Okay, para naman bayaran natin yung pagkakautang, well, ganito lang naman yan. Click cash in, and then, ayun, may QRPH. So, sabi dito, there's no fee, and then 10 to 50,000 pesos daw yung pwede nating ibayad. So, ito daw yung pinakamabilis. So, ito yung click natin. Ayan. So, you're paying for Salmon Credit which is due on July 13. Tinas ko lang naman to para maipakita sa inyo na gumagana yung ganitong proseso. Payment method, QRPH. Ayan. I-enter natin yung amount which is 3,000. Then, generate QR. So, basically, ito yung QR gagamitin ko sa pagbabayad. So, nilipat ko yung pumasok na 3,000 pesos sa aking Cbank account kasi ang registered na bank account ko with Maya is Cbank. So, ito, babayaran natin siya by going to my Cbank account. Okay, log into my Cbank account and then click yung scan and pay. Pag na-click nyo na yan, mapupunta kayo dito sa camera, either i-scan nyo yung QR or i-upload nyo yung QR. In my case, i-upload ko siya. So, ito, 3,000 from my bank to Salmon. And ito makikita nyo guys, ang ginagamit palang bank ni Salmon right now is All Bank. Ayan, and then may account number and then the amount, transfer amount. Real time and transfer fee is free. So yan, nabawas na yung 3,000 and makikita nyo sa transaction history ko, Salmon transfer. I-check naman natin ngayon, pabalik si Salmon. Ayan. So, bumalik, ayan, QR prepayment, 3,000 pesos. So, basically, ayan, naibalik na yung 3,000 pesos with Salmon Credit. Just a reminder guys, kapag umutang kayo kay Salmon Credit, medyo mataas talaga ang interest niya. At 9% per month na interest, well, that's around 108% per annum. So, use Salmon at your own risk. Make sure na paglalaanan nyo talaga is for like emergency kasi medyo malaki talaga ang interest na pinapataw ni Salmon. So, kung i-compare natin si Salmon Credit sa lahat ng mga loan service na na-review natin, well, nandito siya kasama nila Bilis, G-Credit, Atome, and Maya Credit. Siya nga lang yung may pinakamataas at 108% per annum. Isa siya sa napapabilang ng mga talagang legit na mga lending institution. However, medyo mataas talaga ang interest. For our question of the day, let's say meron ka namang cash and then meron kang credit na available. Pag bibili ka sa store, kailan mo gagamitin yung credit mo over cash? Let me know sa comment section sa baba at may chance kayong manalo ng 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway. And syempre, huwag niyo kalimutang maglagay ng hashtag
Road to 100k sub para sa chance nyo namang manalo ng isang cellphone sa ating monthly cellphone giveaway until we reach the 100k subscriber milestone. And also guys, malapit na tayo mag 100k. Kapag nag 100k tayo, meron pa tayong pa-surprise pag nag-celebrate tayo ng 100k. Yun lamang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay at Charlie Gutierrez 1676. Sabi niya, TY sa info Sir Pat. Shoutout from Davao City. At Charlie Gutierrez 1676, shoutout po sa inyo at maraming salamat din sa panonood at pagsuporta ng aking mga videos. Thank you so much. I hope you can like this video, leave a thumbs up, and if not, wala nang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabing subscribe para maka-receive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!